Trabaho lang! Trabaho lang! Trabaho lang! Rally ni Congressman Kiko Barsaga, nilangaw. Pero ito ang mas nakakagulat, ibinuking ng isang rallyista, si Barsaga. Ano ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Trabaho lang! Trabaho lang! Trabaho lang! Alas 4:13 ng hapon, linggo. Dapat sana mainit ang kalsada. Dapat puno ng tao, sigawan, bandila, placard. Pero teka, bakit parang tahimik? May ilang tent, may ilang tao, pero yung inaasahang dagat ng rallyista, tila bula. Nilangaw daw ang Grand Rally ni Representative Kiko Barsaga na Marcos resign. Pero teka muna, baka naman maaga pa. Baka paparating pa lang ang mga taga-suporta. Pero may isang babaeng pawis na pawis, may hawak na tarpaulin, sumagot sa kamera. Trabaho lang. Tila sinasabi niyang, trabaho lang to sir. Sabi ni boss, attendance lang. Wait, trabaho? Hindi ba dapat paninindigan? Hindi ba dapat panawagan ng bayan? Therefore, kung totoo yan, teka, bakit parang acting lang ang galit ng ilan? Trabaho lang daw ang pagkakabuking. Sa gilid may nakatambay na pulis, nakita niya ngumiti, parang pinipigil ang tawa. Tila sinasabing, sabi na babayaran talaga yan. Umamin na ang kasamahan nila. Pero kung bayad nga, bakit parang sila pa mismo ang nagbubuking sa sarili? Therefore, baka naman hindi lang rally to. Baka production. Baka script na may bayad ang eksena. At sa gitna ng katahimikan, dumating ang tanong, nasaan si Congressman Kiko Barsaga? Congressman Kiko Barsaga, umuwi sa rally. May nagsabing nakita raw siya. Saglit, may nagsabing umuwi raw siya. Nagpakita lang. Pagkatapos, umalis. Pero kung totoong Grand Rally, bakit parang minimit up lang? Therefore, may nagdududa. Baka napansin din niyang wala ng tao para palakpakan siya. Ang tanong, totoo ba ito? At ito ang tunay na tanong. Nilangaw ba talaga o sinadya? Bayaran ba o pagkakaisa? Kung trabaho lang, sino ang boss? Therefore, kung totoo na trabaho lang ito, dapat bang manahimik ang taong bayan? O dapat bang tanungin, kaninong interes ang pinoprotektahan ng mga relistang bayad? Kasi kung sa dulo, ang tunay na boses ng bayan ay pinalitan ng talent fee. Pero ang tanong na natitira, sino ngayon ang tunay na nilalangaw? Have mercy, O God. Minsan kagaya ng mga rally na puno ng trabaho lang daw, ganun din tayo sa buhay. May mga sandaling nag-aakto lang tayo, hindi dahil sa paninindigan, kundi dahil takot tayong mawalan ng pakinabang. Pero sa gitna ng mga palusot, may isa na hindi kailanman nagsisinungaling. Therefore, kahit nilalamon ang ingay ng politika at kasinungalingan ang mundo, may tinig na nanatiling malinaw. 1:14 verse 6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang ating Panginoon Jesus mismo ang katotohanan na hindi kailanman bibili o magbebenta ng dangal. Ang kanyang pag-ibig ay walang kapalit. Ang kanyang biyaya ay walang presyo. At ang kanyang habag ay umaabot kahit sa mga pinaka nagkakamali. Pero higit sa lahat, ang kanyang katarungan ay hindi natutulog. Kaya nga naman, kahit gaano pa karuming sistema, meron tayong Panginoong Diyos na nakakakita sa lahat. At siya rin ang nagbibigay ng bagong simula sa sinumang lalapit ng may pusong handang magsuko. Kaya naman kaibigan, ito ang panawagan. Kung napapagod ka na sa kalokohan ng mundo, sa kasinungalingan ng tao, kung sawa ka na sa mga trabaho lang daw na walang katotohanan, lumapit ka sa ating Panginoong Hesus. Hindi mo kailangang magpanggap, hindi mo kailangang magbayad, kailangan mo lang sumuko. Sabi nga ng ating Panginoong Hesus sa 1:8 verse 32, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaibigan,
Ang ating Panginoon Hesus lamang ang tanging katotohanan. Ang kanyang mga salita, ang kanyang mga utos ay tanging katotohanan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at biyaya. Patawarin niyo po kami kung minsan ay nagpapadala kami sa kasinungalingan ng mundo. Turuan niyo po kaming mamuhay sa katotohanan ng aming Panginoon Kristo, puno ng awa, katarungan at pag-ibig. Linisin niyo po ang aming mga puso, palitan niyo po ang aming mga takot ng pananampalataya at yakapin niyo po kami ng iyong presensya. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyong pagkabutihan sa amin at patuloy na pagpapakilala sa amin. At tulungan niyo kaming magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo. Salamat po, Panginoong Diyos, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.